So, what's up ulit mga kapasyon, no? So, late na naman tayo mag-upload ulit. Pero may bago tayong ituturo ulit. May bagong tuturo natin sa ating mga ka-D-type carb na passion or D-type sa D-type. So, makikita nyo guys. So, dudiretsuhin ko na kayo para lang hindi na humaba ang ating video. So, makikita ninyo, mayroon akong hawak na spring, no? Sa lahat ng D-type carb, so lahat po yan may ganitong spring. Kahit anong sukat ng D-type na yan, lahat yan may spring, may kanya-kanyang sukat at may kanya-kanyang haba, no? So sa gaya ko na mahilig lagi mag-explore kung anong kulang, so lagi ako may bigpit na spring, no? Yan, spring, D-type spring po ito. Pero lahat ito, ito sa ibang D-type to na hinuha ko, lahat to ay may kinalalagyan. Ayan. So yan. So yun guys, i-explain ko lang sa ating D-type carb spring, no? So minsan kasi pag bago yung ating D-type carb, so okay naman yung kanyang arangkada, may minor, no, yun, no, may minor siya, no, okay naman. Yun nga lang, pagka nire-rev mo na siya, so doon na lumalabas yung kanyang sakit. May time na hagok, may time na palya, minsan hinakapos, no, minsan dito rin minsan yung nakakaproblema sa ating spring, no. I-check nyo po yung guys yung spring ninyo kung medyo mahaba o medyo maikli, no? Kasi dumidepende din po kasi yan sa ating valvula, kung gaano kalaki ang ating valvula. So yun po yung sukat ng kanyang hain o hinihinging gas, no? Minsan pag medyo malaki yung ating valvula, malaki din hinihinging gas niyan, kahit sabihin na ano na mataas, malaking cc yung ating carb. Kaya minsan pag was na 110 cc yung ating carb, tapos yung ating valvula naman medyo malaki, pang 125, pang 130, pang 150, hinakapos talaga, walang power kasi konti lang yung nabibigay na gas sa kanya, no? Ito sa gaya natin, no, na naka D-type carb na 125 to 150 daw to, pero sana so ganun nga, pero kasi nag-modify na kasi ako, no, lahat kasi inaccurate ko na yung kanyang kain. So dito naman ako sa spring, so minsan sa spring din minsan nakakaproblema, no, kahit anong piga natin. So sagad na, no, pag pag medyo mahaba matigas, pag medyo may naman malambot. So meron naman medyo mahaba pero malambot, no, gaya na ito. Ayan, oh, mahaba siya pero malambot kasi ang dami niyang ikot. Ito naman din mahaba pero matigas, no, na dumidepende siya sa kanyang laki ng spring. Ito laki nito, ito kanyang thickness. Ayan, ito medyo matigas-tigas to. Ayan, oh. Ito medyo malambot, oh. Ayan, oh. Ayan. Tapos meron naman na maikli pero sobrang tigas. Ayan. Meron naman katamtaman lang. Ayan, oh, tingnan mo, nababali agad, oh. Katamtaman lang. Ito naman medyo matigas, oh. Ayan. Ito katamtaman lang. So doon lagi tayo bumabase guys, dapat sa ating spring. Pag nakita natin na medyo mahaba siya pero malambot, ibig sabihin nun mabilis siya mag-response. Ibibigay niya agad yung gas na hinihingi ng ating makina. Aangat agad yung piston, no? Pag nagpiga tayo ng throttle at biglang bumuka yung butterfly niya, kasi ganyan yan, butterfly ito, ganyan yung ano niya, pag biglang buka mo ng ganyan, pasok agad yon, angat agad yung piston natin. So ito agad yung magre-response. Ito yung maglilimit ng ating gas, yung spring. Yung spring po talaga guys ang naglilimit ng ating gas, no? Kahit sabihin na magtono tayo ng ating main jet, no, or pilot jet, kasi ang pilot jet natin pang minor lang yan, para magkaroon tayo ng minor. Pero ang main jet talaga nagbibigay ng power sa ating makina. So pag once na matigas yung ating spring, mabagal ang angat ng ating piston. Ito sa mga D-type ito, sa mga D-type po ito guys, ulitin ko, ito ay para lamang sa mga D-type. Pag medyo malambot yung spring at mahaba, minsan mabilis umangat
no, mabilis umangat yung ating piston pero matagal bumaba kasi hindi sapat yung kanyang force para itulak siya, no. Ibig sabihin more power siya, more power. Minsan nagkakaroon tayo ng rich mixture dun kasi hindi agad nasusunog, kaya minsan kailangan din natin magpalit ng gas or palit tayo ng ating supply ng gas, ay naka premium o red, no, para sunog agad. So doon ngayon pag naka unleaded ka, asahan mo na itim yan, makarbon, no, kasi dahil din po yan minsan sa ating spring yan, no. Pag sobrang lambot naman guys, na sobrang nipis naman, minsan hindi siya agad nakakababa at hindi agad nakakataas kasi may limit din yung spring. Ayan, no, medyo matigas siya, matigas, no, kaya sabi ko pag maliit pero matigas. Ayan, so pagwas na tamtama naman, ayan, sakto yung kanyang angat at baba agad. Ngayon kung gusto nyo nang limitahan ng onte pero may power pa rin, pwede kayo mag mid. Ayan, no, ito medyo mahaba pero malambot. Ayan, no. So sa akin na nakalagay ngayon doon, medyo tinigasan ko ng onte para limit onte yung kanyang gas at may RPM, kasi napansin ko sa kanya pagka sumasagad na ako walang gaanong RPM. Pag sagad na ako ng pag minamax ko na yung power ko, minsan wala siya masyadong RPM. Matagal lang onti makuha yung RPM pero dumudulo talaga siya, no. May konting karangkada. Ngayon pagkos na hinabaan ko siya na medyo malambot naman, may RPM, marangkada, malakas sa power, malakas yung power niya kasi bigay agad yung gas. Tapos yun nga, medyo sumasakal sa gas pagka dumudulo na. Ito naman RPM sa dulo, talagang pagkaakyata talagang umaakyat talaga siya kasi RPM, no. Kumbaga nililimit, kumbaga binabawasan yung gas, binabawasan niya yung gas niya, kaya naka mid ako, mid range na ano, na spring, no. Pag sinabing mid, medyo sakal ng onte pero may power naman pagkadulo. So talagang umaakyat talaga kahit may angkas ako, nagkakaroon ng power. Pag medyo high range naman na ano, na spring, medyo pigil, no, pigil yung gas niya pero ma-RPM sabihin nito, tipid-tipid to ng onte. Yun nga lang, matagal makuha yung dulo, as in matagal makuha yung dulo. Pero pag gusto mo naman na medyo malakas, so lambutan mo ng konti yung spring mo, lambutan mo ng konti. Ngayon pag stuck yung spring mo guys, bawasan mo lang siya ng isang ikot or dalawang ikot, okay na yun, bawasan mo lang. So may iba nagsasabi na hindi daw recommended na bawasan. Paano kung ganun nga nangyayari, no? Pigil yung power, no? So hindi mo naman lalakihan yung bawas yung sakto lang, dalawang guhit lang, yung dalawang ikot lang, tapos saka mo i-test. So doon mo malalaman, no? Ngayon pag ganun pa rin guys, yung parang humahagok pa rin, kasi minsan pag was na stock na carb na D-type carb, minsan nasa gitna yung pin nya, yung pin mismo ng karayom nasa gitna. So adjust na kayo sa pang-apat sa baba. So mag-reach kayo onte, no? Add kayo ng konting linya, so huwag kayo mag-lean. Kasi minsan pag lean minsan yan, pag sa revolution mo, kinakapo sa power, para siyang humahagok, no? May ganun minsan na parang humahagok siya. Kaya minsan nangyayari, minsan kulang sa power, ano. Kaya may time na nagtanong sa akin ano daw ang gamit kong carb, sabi ko D-type lang. Pero bakit daw ang lakas? No? So gaya sa nung nakaraan na post ko sa Facebook na hawakan niya yung ating motor, hawakan niya yung aking motor, ang lakas doon ng arangkada. Hindi daw walang wala daw yung kanyang click,
na 7 months pa lang. Ito magti 3 years na. Sabi ko naka CVT tuning yan, carb tuning, naka porting din, pero head porting lang po ito ha. Pero okay na okay, tipid sa gas, no? At may power. So yun guys, ating video ngayon guys about sa spring, no? Mag-experiment kayo ng spring ninyo. Kaya ang dami kong spring kasi nakadepende ako sa road na dinadaanan ko no? Pagkas na dito lang, Metro Manila lang, so mag-mid range ako, mid spring. Ibig sabihin sakal ng konti pero may power, no? May power pa rin naman pero medyo light yung power niya. Ngayon pag gusto ko naman na medyo ma-power, kasi maglo-long range ako, maglo-long drive, so doon ako sa normal na spring, no? Pag normal. Pag gusto na akyatin naman, so doon tayo sa mid tsaka high spring, no? Sabihin nun arangkada talagang pumakayod yung ating lining, no? Ikot talaga siya. So yun guys ang ating tips ngayon guys. Try nyo po muna mag-customize, no? Try nyo bumili na maghanap ng ganitong spring pang D-type carb or kung ano mang spring na pang D-type carb. Wag nyong gagalawin yung stock ninyo, no? Doon kayo gumalaw sa mabibili nyong spring. So bawasan nyo ng 2 o pangatlo. So doon kayo bumase. Pag binawasan nyo ng 2, sabihin nasa mid na yon. Ngayon pag binawasan nyo naman ng 3, 4, sabihin nun nasa high power na yon, no? Medyo malakas na yon. Kumbaga ganito na siya kalambot, no? Angat agad yung piston, no? So yun lang kasi ating tips ngayon guys. Hindi ko nahahabaan kasi medyo mahaba na, 11 minutes na. Saka hindi na ako maglalagay ng ating intro, pasok agad ang ating video kasi nagpapatagal yung intro natin. So yun lang guys, ating video ngayon guys. Maraming salamat at ayos sa lahat. God bless.